Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahimpapawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho nga napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes at tuwing ganitong araw tayo ho ay nagkakatagpo at nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Kung saan ang layo nito ay walang iba kung hindi ang maiparating sa inyo, maipaintindi sa inyo ang pinakabagong update, pinakabagong kaganapan ng ministry patungkol sa mga programa, mga proyekto at mga aktibidades na isinasagawa nito for the benefit of every Bangsamoro family na nangangailangan ng tulong mula ho sa ating gobyernong Bangsamoro. At ngayong araw na ito ay ika-23 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at unang araw ng Jumadal Ula 1447 sa ating Hijri calendar. At this is our 243rd episode ng ating programang MHS Delivers. And take note, ang ating programa ay inyong mapakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pitan tuwing Huwebes ha. At syempre live din ho tayo sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ang ating official Facebook page sa MHSD. At kayo ho ay aming iniimbitahan na i-follow na ho, i-like ang ating page para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng updates mula ho sa ating sa inyong ministry, ang MHSD. At syempre ngayon po ay kasama pa rin natin, kapiling natin ang ating mga kabalay at ating mga kapwa homecaster upang samahan tayo at tulungan tayong itid sa inyo mga impormasyong dapat yung malaman. Mula sa ating kanan, aking kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria, nababati sa inyo. Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood ng live stream at nakikinig sa radyo. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. And happy National Shelter Month pa rin. Yes, that's right. Ako naman, talagang pinapaalala sa atin na buwan pa rin ng Oktubre ngayon. At ito ho ang buwan kung saan atin pong ipinagdiriwang ang National Shelter Month. And at this early time of the day, atin nang sabihin ng ating theme, makisama ka na rin. Dahil hindi ka pa nakabati ngayong araw na ito, kahit na hindi ka pa nakabati, no? Kabalay na Hamsi, bumati ka na lang muna. Mula sa ating kanan, let us now proceed to our left side. Nariyan ang ating kabalay na si Kabalay na Hamsi upang bumati sa inyo. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At makatahanang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay
na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, inyong narinig ang pagbati mula kay Kabalay na Hamsi. So, kumpleto na ho ang ating, pagbati ng ating mga kabalay ngayong araw na ito. At dahil dyan, ating ipaalam sa kanila again, ano nga ba ang ating tema ng ating National Shelter Month celebration ngayong 2025. Ating sabihin sabay-sabay, ang tema natin ngayong taon ay Building homes, Building Happiness. Ayan, ang ating tema. Sana ko ay magkaroon ng tahanan, disenteng tahanan ang bawat pamilyang Bangsamoro dito po sa ating rehiyong BARM. Ayan. At tayo ho ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong araw na ito. Pinabago yan, atin munang pakinggan at panoorin ang ating napakahalagang paalala patungkol po sa ating affordable housing program dyan sa May Salam Homes sa May Barangay Simbada, Tuudin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. At yun ho ang ating paalala patungkol sa ating affordable housing program sa MHSD. Kung saan target beneficiaries natin or target clienteles natin ang ating mga empleyado, ang ating mga individual na mayroong monthly income na maaari nilang magamit kung sila ho ay mag-a-apply sa mga ating housing units under this program. Ayan. At ang partner natin dito is the Pag-ibig Fund. So, kailangan lang po maging member sila ng Pag-ibig Fund para doon ho sila makapagbayad ng kanilang monthly dues para sa ating housing unit na kanilang ma-avail. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito, October 23, 2025 and the 1st of Jumadal Ula, 1447. At ang ating headline ngayong araw, MHSD pinakauna sa BARM na nakakumpleto ng GPPB Certified Training sa pamamagitan ng NGPA Caravan.
Ang detalye ng balitang ito, ibibigay sa atin ni Kabalay na Ria. Opisyal na naideklara ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM bilang kauna-unahang ahensya sa rehiyon ng Bangsamoro na nakakumpleto ng pagsasanay sa New Government Procurement Act o NGPA o Republic Act RA 12009. At ang Implementing Rules and Regulations o IRR nito na kinilala ng Government Procurement Policy Board o GPPB na ginanap sa Surya Hall, 2nd floor, Robinson's Mall of Alnor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong ika-30 ng Setyembre hanggang ikalawa ng Oktubre 2025. Ang layunin ng batas ay para sa ikabubuti ng lipunan, kaya malalaman natin na kapag ginawa ng Kongreso ang kanilang mga konsultasyon at pagsisiyasat, ito ay palaging upang tulungan na maisulong ang batas. Ang mga batas ay maaaring ipawalang bisa, amendyahan at palawakin para mas mapahusay ang kanilang mga aplikasyon. Wika ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara sa kanyang pambungad na mensahe. Naway pagkatapos ng pagsasanay na ito, maayos nating maunawaan at may lapat ang bagong procurement law. Wika ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim sa kanyang pagtanggap sa mga kalahok kung saan hiniling niyang maging masaya at matagumpay ang aktibidad. Ang pagsasanay ay nakatuon sa mga bagong modalidad, forma, digital na inobasyon at mga pamamaraan para mapahusay ang kapasidad sa procurement ng MHSD. Ang mga kalahok na karamihan ay miyembro ng Bids and Awards Committee o BAC at may mga gawaing nauugnay sa procurement ay sinanay sa 5 module sa buong 3 araw na aktibidad. Bilang pangunahing resource speaker, ibinahagi ni Attorney Hajara B. Mangumpia Said, Attorney 4 ng Commission on Audit o COA BARM, isa sa 2 kinikilalang GPBB trainers sa rehiyon. Ang unang 3 modules tungkol sa key provisions on New Government Procurement Act at ang IRR nito, Strategic Procurement Planning at Modes of Procurement. Ang ika-4 na module ukol sa Contract Implementation and Sanction Mechanism ay tinalakay ni Jehan Y. Mitmog Umpa, Chief of Planning Division ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at ang kauna-unahang kinikilalang GPPB trainer sa BARM. Upang masubukan ang kaalaman at kapasidad ng mga kalahok, nagsagawa ng pre- at post-test sa pamamagitan ng ProHub, ang opisyal na online portal ng Philippine GPPB Technical Support Office o TSO, na nagsisilbing isang sentral na plataforma para sa mga profesional sa government procurement upang ma-access ang mga resources, i-verify ang mga sertipiko ng pagsasanay, at ma-access ang mga kurso sa pag-unlad ng profesional at iba pang mga tools. Ibinahagi ng lahat ng mga kalahok ang kanilang rating sa pagsasanay at mga resource speakers. At lahat sila ay pumasa sa lahat sa mga huling pagsusulit na nagsilbing kanilang pasaporte sa pagtanggap ng kanilang mga sertipiko mula sa MHSD at GPPB. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating balita ngayong araw. Magbabalik tayo para sa ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang ng ating napakaikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol naman sa ating Resettlement Housing Program sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara
At sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yan ho ang ating paalala patungkol sa ating resettlement housing program sa MHSD kung saan mahigit 5,000 housing units na ho ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang na dyan ang ating mainland na kinabibilangan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao, wala na pala, dalawa lang pala, Special Geographic Area o SGA at Lanao del Sur. At syempre, ang ating island provinces na kinabibilangan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan. Lahat ng ating mga probinsya ay meron tayong mga resettlement housing project na itinataguyod sa MHSD. At dahil dyan, yes. Ang isa sa mga island provinces na yon ay kasalukuyang nagkakaroon ng mga turnovers at awarding ceremonies ngayong linggo. So sa lahat ng MHSD na on travel ngayon para sa mga activities na yon, via Manila. Ba't ako nandito? Okay. At dahil dyan, tama nga yung sinabi ni Kabalay na Ria, sa ngayon ho ay nangyayari ang ating awarding ceremonies. And of course, ng ating mga housing project, housing units dyan po sa may Basilan, at ang ating 2 training centers. Ayan. I-turn over natin sa rightful beneficiaries na mag-maintain ng operations ng ating training centers. At dahil nga dyan, gusto ko itong background music. Okay, bago tayo dadako sa ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito, mangyaring kilalanin natin ang ating resource speaker sa araw na ito para sa ating napakahalagang topic sa ating MHS Discusses. Mamaya-maya po yan. Ipakikilala sa atin ang ating kabalay na si Ria kung sino nga ba ang ating kapiling ngayon para sa ating MHS Discusses mamaya. Ang makakasama po natin ngayon para pag-usapan ang ating topiko, Report on Calamity Afflicted Victims in the BARM. Siya po ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 5 ng Emergency Operations Division ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incident o READY ng Ministry of Interior and Local Government. Makakasama po natin para talakayin ang ating para matalakay ang ating topiko sa MHS Discusses segment. Walang iba kundi si Sir Jofel A. Delicana. Welcome to the show. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maraming salamat po, Ma'am Ria. And of course, thank you po sa pag-imbita sa akin. Magandang hapon, magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ma'am Sally, Sir Hamsi. Yes. At mabuti lamang po aking i-take itong opportunity. Maikli lamang batiin ko ang ating Interim Chief Minister at of course Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson. Yes. Walang iba kundi si Abdul Rauf Makakua. That's right. Na siya ring aming MILG Minister po. At ang ating mga Vice Chairpersons ng ating pillars sa DRM, ang MOST, of course ang MILG rin, ang MSSD at BPDA. At ang ating mga ka-duty naman, no? Kung kayo po ay may mga kabalay para sa programang ito, kami po ay merong mga ka-duty sa usapin ng sektor ng DRRM. Okay. Dahil kami po yung team, however, kami po yung nag-duty na kahit may holiday ay kami yung, however, those who are performing tasks no sa emergency ay magpapatuloy. At siguro yun po muna sa ngayon at dagdag po siguro mamaya sa ating segment. Yes, ayan. Mashallah. Inihong narinig ang pagbati mula sa ating RP ngayong araw na ito para sa ating topiko na ibinigay ni Kabalay na Ria kanina. Kung meron pala sa ating kabalay sa MHSD, meron silang ka-duty dahil sila ang team however. Mashallah, tinan mo. Ngayon pa lang, may mga nalaman na tayo mula sa BARM Ready at mamaya madaragdagan pa yan sa ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang ng ating Kabalay na Ria, humanda ka na dahil
kailangan mo nang ibigay sa amin kung ano nga ba ang iyong baong trivia sa araw na ito. Sige. Yes, para sa araw na ito, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ay tungkol sa ating traditional weaving techniques. Lalo na ang mga na-present sa 15th Likhang Hobby Market Fair na ginanap sa Level 5 Space 1 Ayala Mall, Makati City noong ika-10 hanggang ika-12 ng Oktubre ngayong taon. Akala ko sa Hobby Hotel din sa... Kung if only. Sige, okay. Pero doon, nagkilahok ang ating mga kabalay sa Ministry of Trade, Investments and Tourism ng MTIT sa temang sining ng tela, ang sining at pamana ng paghahabi ng mga Pilipino. Sa perya na ito, ibinahagi ng MTIT ang magagandang tela ng rehiyon, kabilang ang tenon cloth ng Basilan, piece cloth ng Sulu, inaul ng Maguindanao, langkit ng Lanao del Sur, at tepo mats ng Tawi-Tawi na nagpapatingkad ng masiglang pagkakakilanlan sa kultura at pagkakayari ng mga taong Bangsamoro. Which is interesting sa akin kasi ang alam ko lang is inol ng Maguindanao. Yun Yes. marami yun sa alhamdulillah, marami sa bahay at kung Yung sa magbisita ka. Maranao din, medyo... Yes. Meron sa mga langkit, meron po kayong hawak. Okay. So kung kayo po ay may mga ganitong klaseng ikakaibang disenyo ng mga tela, i-appreciate po natin dahil isa po itong testamento sa artistry at practicality ng ating mga kabalay sa Bangsamoro. That's right. Kasi nagtataginting ang DARM or most Bangsamoro sa tradition na ito na itong kung baga all-in-one na use na tela. Pwede siya maging malong, ginagamit din siya bilang pananamit, ginagamit din siya bilang tinutulugan, ginagawa siyang ngipuyutan. At tinahirin, duyan. Duyan, ginagawang Tinahirin duyan. yung, nakita mo yung coat na ginagamit natin. Yes, may mga Yakan designs. yun, no? May mga modern designs na ngayon na ini-incorporate ang designs na ito sa modern fashion. At kaya wag nating kalimutan itong mga kultura natin dahil isang highlight ng 3 araw ng kaganapan ng Hobby Lecture na tinawag na Kwentong Kultura ay nagtatampok ng mga katalaktayan sa Philippine weaving traditions, sustainability at ang kinabukasan ng local craftsmanship. At kumbaga pang-generational talaga ang mga malong na ito sa atin. Ang intention sa kanya ay tatagal at ilang mga anak pa ang gagamit sa kanya. Pwedeng pamana sa ating Pwede mga pamana, younger yes. generation. Yes. So with that, yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito. Masya Allah. So yan po, ipinakilala sa atin ni Kabalay na Ria sa kanyang trivia, yung iba't ibang mga tela na hinahabi. Ayan, hobby. Parang may naalala ko sa hobby, no? Ibang klaseng hobby at yan, Ate Sally. Ginaganyan-ganyan, no? Diba? Yan pala hobby. Oo. Para sa mga hindi nakakakita sa radyo, si Ate Sally ay nag-motion na parang Basta parang anong bamanay, suwing? hindi Hindi bamanay. Mabamanay si Ate Sally. Kasi pag bamanay is may... Anong Tagalog niya? Ano nga yung... What do you call the karayom and the... Lagum and tanol? Maguindanao pa rin yun. Ano sa Maguindanao. Tagalog? Karayom at saka sinulid. Yun. Para sa mga taga-pakinig natin sa radyo, nag-motion si Ate Sally na parang may karayom at sinulid siya. Pero iba ang ginagamit nila sa paghabi. Mayroon silang mechanical na gumaganan-ganan ka pa. Parang para magawa kawayan. mo. Kawayan, di ba? Para magawa mo yung mga telang ganyan. So nag-motion si Yung Ate inaw. Sally na parang meron siyang kawayan na machine sa harap niya at Manood naghahabi. na lang kayo na Facebook. Mano-mano na rin. Oo. Wawa naman yung mga nakikinig sa radyo. Oy. Di ba ang galing? Before you arrive into the designs ng mga natin, like inaul, may pinagdaanan ganun. Paano kaya nila ginagawa yun? Ganon talaga mga galing na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga Kabangsamoro. Masya Allah, alhamdulillah. At syempre, dahil nabanggit ni Kabalay na Ria kanina, yung sustainability, di ba? Itong ating mga cultural representations na ito, yan po ay nangyari rin sa ating Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum, BHHSF, kung saan isa ho sa ating naging standard, yung ating sustainability. Yan. Core theme ng ating forum para sa ating National Shelter Month celebration. At dahil dyan, Kabalay na Ria, thank you so much sa binahagi mong trivia sa atin ngayong araw na ito for our 243rd episode ng ating programang MHS Delivers. Subalit, from Ria, let us now have yung tips
na ibabahagi naman sa atin ni Kabalay na Hamsi. Ano nga ba ang kanyang, pangkalusugan at pangkaligtasang tips ngayong araw na ito? Kabalay na Hamsi, ibigay mo na sa amin. Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ngayong araw ating pong pag-uusapan ng topikong influenza at napapanaw na Nako din po naman. ito. Yes, Ma'am Sally. Or mas kilala sa tawag na trangkaso, isang uri na infection dulot ng virus na karaniwang nakakaapekto sa ating ilong, lalamunan at baga. Totoo. Karaniwan itong nararanasan tuwing taglamig or tag-ulan at mabilis na kumakalat lalo na sa mga matataong lugar gaya ng paaralan, opisina at mga pampublikong transportasyon. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses or ILI or mas sikat may mga sintomas na trangkaso sa iba't ibang bahagi ng bansa at kadahilanan din ito na maraming mga paaralan sa Luzon at iba pang mga rehiyon ang nagpasya nang suspendihin ang mga face-to-face classes upang magsagawa ng malawakang paglilinis, disinfection or health monitoring. Ano nga ba itong trangkaso or influenza? Ang influenza ay isang nakakaawang sakit sa pag-inga na dulot ng influenza virus. Ito rin ay maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng ating mga katawan, ubo, sipon, or pagkapagod at pananakit ng lalamunan. Sa mga malulubang kaso, maaari itong humantong sa pulmonya at iba pang mga komplikasyon, lalo na sa matatanda, buntis at may mga mainang resistensya o mga bata. At narito mga konting tips na dapat gawin para tayo makaiwas sa sakit na ito. Magpabakuna laban sa flu, hugasan palagi ang ating kamay kung meron man tayong inahawakan na alam natin na hindi siya ganun kalinis or inahawakan din ng ibang tao. Mainam po na magugas tayo parati ng ating mga kamay at iwasan ng mga matataong lugar or ibabalik natin yung ating karaniwan sasabi na huwag feeling close. Yun. Yes, Totoo sorry. yan. At huwag papasukin ng mga bata kung may lagnat, ubo. At palakasin ng resistensya, gumamit or minom ng tubig, mag-vitamins, or kumain ng mga masusustansyang pagkain. At kung may sintomas naman po na at lumalala na po, mas mabuti pong magpa-check up na po tayo. At huwag po kayong mag-alala, ayon naman po sa Department of Health, bagamat tumataas yung bilang ng mga may sakit or wala pa naman pong outbreak sa ating bansa, ang pagtaas ay posibleng seasonal or karaniwan tuwing malamig at maulan na panahon naman po. At pinapaingatan lang po nila ng preventive measure lamang po ang pagsuspende sa mga klase, wala pong virus or mga karaniwang flu na respiratory infection lamang po ito ayon po sa DOH. At ayan lamang po at sama-sama nating itaguyod ang isang malusog, ligtas at maunlad na Bangsamoro. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ako po yung lingkod Bangsamoro, Sari Pala. Ayan. Nako, napaka-time din ng ating HSF ngayong araw na ito, Kabalay na Hamsi and Kabalay na Ito, Ria. nakalipas na mga araw na ito. Totoo yan. Nako naman, at kung inyong mapapansin, iba na ang galaw ng trangkaso ngayon. Ang hirap Tumatagal gamutin. pumasali. Oo. Yung dati, makainom ka lang ng isang... Do I have to mention? Amed? Gaano kalayong dati ito? Ha? Kuya Hamsi, cut mo Makaibang ito. dati na ito Kailangan tayo magtanungan tayo ng gaano katagal yung dati. Makainom ka lang ng isang Newzep, okay na. Diba? Ngayon, nakailang Kapit na Newzep kapit ka sa na. ating mga Oo, katawan. totoo Ano yan. kaya nagbago sa ngayon at sa dati? Ah. At balik-balik pa. Minsan nawala na ang trangkaso mo after few days, nandiyan na naman siya. Kaya dapat talagang palakasin natin ang ating immune system. Sana all bumabalik. Oo nga, no? Sana all binabalikan. Sige. At tandaan natin. Ayon sa Ministry of Health, pwede po kayo magbili ng generic na mga ganitong klaseng gamot. At hindi po totoo kami yan. sponsored ng Newzep. Hindi po ng epekto sa branded. Tama yan, no? Di ba nung generics month, Yes, no? Ating tinalakay ang mga ganyan. Huwag ko tayo mag-alala dahil konti ang ating pera, ito lang ang kayang bilhin dahil pareho lang po ng epekto based on the explanation of our guest from, was it from MOH? Yes. From MOH, ayan. But, yun na lang ang ating magiging
palakasin ang ating immune system. Katulad ng sinasabi ni Kabalay na, Hamsi, uminom ng sapat na tubig sa araw-araw at kumain ng masusustansyang pagkain, Kabalay na Ria. Okay. Magkain. Gulay at prutas. Magkain. Not color tree. At kung maaari, nako, meron na galing transparent na iniinom, maghanap pa ng dekulay. Okay, so yun na. Gaya ng orange. Orange juice, apple juice. Natural na The kulay. black one. Oh. Blueberry juice, iced tea. Sige. Okay. At dahil nga, sa yan po ay ang ating HSF. Thank you, Kabalay na Hamsi, sa ating patips ngayong araw na ito para sa ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses ngayong episode natin. At ay atin hong pag-uusapan ang nabanggit ng ating kabalay kanina, si Ria, patungkol sa ating report ulat on calamity-afflicted victims in BARM. Sino-sino nga ba itong mga naapektuhan ng mga kalamidad sa ating rehiyong Bangsamoro? Yan ang ating aalamin mula sa ating resource speaker from BARM Ready na ipinakilala ho at nakabati na rin sa atin kanina before our actual MHS discusses. Okay, again, nako, good noon na ba? Hindi pa naman, no? Good morning sa ating kabalay na si Sir Jofel. Ngayong araw na ito. Sir, kamusta ka naman ngayon? Ayos lang po tayo, no, kahit maraming mga kaganapan ngayon sa ating mga karatig na mga rehiyon at probinsya. Of course, alam natin, no, maliban sa yung nakaraan, pag-ulan, mukhang ang nausong usapin ngayon is kahandaan sa paglindol at Totoo earthquake. yan. Correct. Parang ito nakarang araw may pag-shake na naman, no? Pagyanig na naman sa may banda dyan, sa may kabilang dako ng ating kalupaan. At syempre, dahil na tanong natin kay Sir Jofel yung kanyang, gaano siya kahanda ngayong araw na ito? Gaano naman po kahanda ang ating BARM Ready? Kamusta naman ang BARM Ready sa mga panahon ngayon? Ang amin pong opisina na, of course, attached office ng MILG ay patuloy na nagtatrabaho, katuwang din ang iba't ibang mga ministries, offices, and agencies ng ating Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council. Bakit ko kailangang banggitin yun? Dahil kami po bilang Bangsamoro Ready, kami ay may sariling mga programa. Kasama na riyan yung meron nga kaming component ng disaster response, yung aming rapid response. Okay. Maaari kaming magbigay ng tulong o augmentation sa ating mga affected na local government units. Pero ang saklaw ng usapin ng disaster risk reduction and management ay actually nakapaloob sa 4 na thematic pillars. Banggitin ko lamang, Okay. meron tayong prevention and mitigation. Ang lead po dyan ay MOST. Okay. Meron naman tayong preparedness. Ang lead po dyan ay ang aming mother ministry, which is the MILG. At ang ating disaster response, siguro alam nyo na kung sino sa response, si MSSD yan. Okay. No? And then ang ating rehabilitation and recovery na siyang si BPDA. Kailangan banggitin dahil yung saklaw pag sinabi nating usapin ng disaster risk reduction and management, kami lamang yung taga-kumpas, kami yung coordinator, kami yung implementing arm. Okay. Pero hindi lahat ng maaaring i-implement ay nasa expertise po ni Bangsamoro Ready. Tulad nung nabanggit niyo po kanina, yung mga sakit-sakit. For example, nung pandemic, no, ibalik lang natin ng konti. Nung COVID-19, although disaster na matuturing yun, pero hindi naman ganun ka-eksperto yung mga taga Bangsamoro Ready pagdating sa usapin ng COVID. Kung kaya't, syempre health concern yun, So sino sa mga ating ministries ang may concern? Syempre si MOH. Ganun pa rin po pagdating natin sa mga usapin ng pagtugon, pagbigay ng implementation. For example, shelter and housing. Yeah. Andyan, papasok din si MHSD na bilang miyembro ng ating That's right. BDRRMC o yung council natin. Okay. So there you go, mas naintindihan natin, no? Kung ano ba yung ginagampanan talaga ng BARM Ready in partnership with the other Correct. ministries, BMOAS, Yes. dito ho sa ating rehiyon. Nalaman natin, no? Pag sinabi pa lang prevention, MOST, nagli-lead. Yes, Pag correct. preparedness, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, MILG. Yes, correct. And then kapag disaster response, MSSD. Sila nakakaalam, sir, no? Kung mga listahan ng mga
IDPs or yung mga naapektuhan ng ganun, or kayo rin mismo sa Meron din Barm tayong Ready? data sharing, no? Pagdating Okay. sa MSSD, of course, dahil iniiwasan din natin yung mga duplication, yung That's sayang sa right. resources. Of course, limited yung resources, kaya kailangan i-maximize. Okay, there you go. And of course, huwag mong kalimutan yung ating rehabilitation and recovery, BPDA. BPDA, of course. So there you go. So ngayon sir, kung ating we delve deeper into your job or yung task ng Barm Ready, paano na ba tinutulungan yung ating mga naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad sa ating rehiyon? Ano yung mga programa at mga aktibidades ng Barm Ready? Una, ilagay muna natin sa sitwasyon na wala pang disaster o Okay. incident na nagaganap. Sige. Kasi kailangan nating linawin yung baka iniisip na si Bangsamoro Ready, baka siguro wala silang trabaho kapag walang disaster. Totoo. So, kami po, meron kaming component na nag-augment kami, nagbibigay kami ng mga lectures, orientation. There you go. We do capacity building activities sa ating mga stakeholders. Meron tayong sa level ng rehiyon, ibig sabihin yung mga mismong BMOAS at maging yung LGUs in partnership with the MILG, of course. Okay. So, wala mang disaster, tuloy-tuloy tayong nagka-capacitate sa ating mga stakeholders, no? Sa lahat ng mga usapin. At tandaan natin, pag hazard ang pinag-uusapan o yung bantang panganib, bilang Pilipinas, tayo ay exposed sa mga hydrometeorological hazards. Yun yung mga epekto ng pagbaha, pag-ulan, no, dala ng bagyo. Yes. Tapos, itong recent nga, dahil ang Pilipinas po sa mundo, kung titignan ninyo sa mapa, ay nasa Pacific Ring of Fire. At dahil dyan, Yes. hindi tayo excused o kumbaga pa automatic tayong apektado pag merong mga activities na seismologic o volcanic dyan sa Pacific Ring of Fire. Ang resulta po niyan, ito na nga pong mga lindol. At binanggit ko ang mga yan dahil sa usapin ng paghahanda na ginagawa namin, kahit walang incident, maraming hazards tayong kailangan i-factor in o paghandaan. Yeah. Meron pang landslide, no? Totoo. Meron pang tsunami sa mga coastal areas. Ang aming awareness program at advocacy hindi lamang during merong mga insidente tulad nito. At yun, so at least nalinaw natin, no? Wala mang disaster po. Patuloy kaming nagtatrabaho, nakikipag-ugnayan sa mga LGU at mga BMOAS. Ngayon, pagdating naman sa kung may disaster na, mas Sa panahon bumibigat ng- yung trabaho namin. Maaaring medyo mas isantabi muna namin yung mga commitment para doon sa mga partners dahil mas urgent itong mga effects ng disaster. Kumbaga pa, baka wag naman sana, pero baka matter of life and death ito, no, Yes. sa ating mga constituents. So usually that happens, no? During, yes. Tama po, ma'am. At ang prinsipyo naman natin dyan, bilang linaw na rin sa ating mga constituents sa sa buong Bangsamoro, ang atin pong prinsipyo dyan ay yung levels ng government response ng ating gobyerno. Tiered government response, meaning isang barangay, kusa pa munang aasikasuhin ni barangay yun. Pag dalawang barangay na, papasok na yung munisipyo o yung syudad o yung city. City, yeah. Okay? Dalawang munisipyo o munisipyo city, basta dalawa, pwede ng probinsya. Okay? Okay. And then kung dalawa ng probinsya or independent component city tulad ng Cotabato City, hindi kasi siya under sa any province, no? that's right. So pag dalawang ganun na, region na. No? So okay. medyo nililinaw din natin na hindi automatic na may isang barangay, si ready na kaagad yung ina-expect Automatic, natin harapin doon. si ready, oo. Oo, dahil meron tayong proseso, ayaw naman po nating agawan po ng role yung ating mga local government units, no? Ang ating mga mayors, Yes. ang ating mga governors, meron din pong kapangyarihan at responsibilidad na nandyan sa kanila At may bago capacity papasok. sila. Correct, of course. May resources din po. Totoo. May resources na kaakibat. So, si Ready, bilang pagbuo nun, no, nung picture na ginagawa natin, wala mang, kumbaga pa, hindi man emergency situation, meron tayong ginagawang ugnayan at mas marami tayong ginagawa during emergency, pero always nating katuwang ang mga BMOAS at ang LGUs. Okay, sa pag-respond doon sa ano, no? Yes po. Sige. So, yun pala, nalaman natin ako,
Ngayon ko na nalaman to, no? Yung sinabi ni Sir na kung isang barangay, of course, dapat yung barangay muna nga mag-aasikaso ng kanilang pangangailangan. Pero kung dalawang barangay na, pwede nang i-elevate doon sa munisipyo. Yes po. Municipal level. Ay, madagdag ko lang ma'am, no, Yes. maganda dahil nabanggit mo pala. May exemptions naman yun. Okay. What if overwhelming masyado para sa barangay? No? Baka hindi na kaya. Hindi niya na kaya. Sa mga ganong sitwasyon, hindi naman tayo strict na talagang hindi pa pwedeng mag-augment Oo. yung city o yung province. Pwede po, no? Ang sinasabi lang natin dito, hindi rin na nababypass ba yung barangay at yung munisipyo. Totoo. At hindi basta-basta lang papasok yung rehiyon o yung province kasi nga, nasa level pa yun ng kanilang pamamahala. Yes, that's right. We understand. Tama. Tama nga naman, no? Depende rin sa kung gaano, no? Yung extent ng... Correct, Oo. correct ma'am. Yung extent nung effects. Effects ng kalamidad sa kanilang lugar. Correct, no? ma'am. Okay. So, there you go. So, during calamity, usually, ano ang ginagawa ng ready kapag kailangan ng inyong tulong? Oo. Una, ang pinaka-function talaga namin is kami rin yung nag-a-act bilang Emergency Operation Center ng Bangsamoro Regional Government. Okay. Ito po ay maging sabihin pa nating disaster-related or conflict-related, ma'am, ano? Man-made or, yeah. Okay, Yung okay. human-induced na mga effects na disasters tulad ng mga bakbakan, Totoo. may mga displacement dahil sa, for example, armed conflict. Ang Emergency Operations Center po ay yung aming opisina, Bangsamoro Ready. Okay. Anong Katuwang ginagawa nitong operation center na to? dito po tayo nag-gather ng mga datos galing sa iba't ibang sources. Okay. Primary na dyan, of course, yung aming counterpart sa LGU. Pero hindi po to hindi po to organic sa Ready. Yung counterpart lang namin na officer sa LGU, yung Local Disaster Risk Reduction Management Officer. There you go. So sa kanila kami kuha ng datos primary. Pero of course, yung mga ating mga BIMOAS, nag-gather din yan, no? Nagpapaakyat din sila ng data. Nagko-cross-check kami ng mga datos na yan. So for example, for affected population, si MSSD, for effects ng partially and totally damaged houses, wala nang iba. Of course, si MHSD, no? MHSD, so, yun, yes. At yung partners din natin sa ground. So, at nakikita natin yung mga datos na yan at kami nagko-consolidate ng report. Report generation, isa lang po yan. I-report natin sa kay Chief Minister. Siya rin po yung ating chairperson kasi sa council. Okay, there you Kami go. rin po yung makikipag-usap sa mga BIMOAS kung may specific need para dun sa nakatoka sa kanila. For example, may need sa food and non-food items. So, meron kaming ganun, pero mas lead si MSSD dun. So, Okay. magpupulong kami, pag-uusapan namin paano siya tutugunan. Paano yung sharing ng toll, no? At banggitin ko lamang po, no, dahil ito rin, magpapasalamat tayo sa kanila. Itong mga development partners, civil society organizations, Okay. and non-government organizations, dahil sa totoo lang po, hindi kasi perfect, no, ang organization ng government. Aminin na Wala namang natin, perfect, walang oo. perfect na organization. So, ang role ng mga ating partners na to, ine-ensure nila, sinisigurado nilang may mga gaps ay napupunan, no? In partnership na din sa iba't ibang level o antas ng gobyerno. So sila, may partnership sila existing with barangay, with munisipyo, with city. Okay. Pero ang punto natin dito, nakakatulong sila. Malaki ang tulong na nabibigay Totoo yan. nila. Role Ever din since- po ng Ready na makipag-ugnayan sa kanila, no? Kapag nasa regional level response tayo. At of course, maliban pa riyan yung direktang kami ang namamahala. Meron din po kaming pagbibigay ng ayuda ideally within the first 72 hours. First 72 hours. Ideally Okay. po ma'am, no? Pero depende kasi yan kung na-cover pa ni LGU within the first 72 hours. Okay. So, May in communication naman coordination, kayo with in the- coordination with the LGUs. So, namimigay kami ng primarily food items, pero at times, kung kaya pa po ng ating resources, meron din po minsan mga non-food items, mga hygiene kits. Okay. So yung sinasabi niyo pong coordination with the development partners or yung LGUs, who makes the first move? Kayo ba sa Ready? Or sila they come to you? They go to you? Ang principle po natin dyan is kung regional level response na kailangang malawakang augmentation, nagre-require po yan ng call po talaga for help. Okay. Pero hindi po natin linawin ko lang, hindi ibig sabihin na merong call for help saka lang pwedeng tumulong. Again, pwede pong makipag-ugnayan kasi yung mga NGO sa Tama. level po nung mismong barangay. Kasi yung barangay mismo pwede naman sila mag-enter into yung mga partnerships nila, Yeah. no? Maging member ng council nila yung CSO, yung NGO. Yes, yes. Pero as to the international organizations and international partners, yung may tinatawag kasing in-country, yung nandito na resources. Ibig sabihin, nandito na yun. Yes.
pwede na yun siyang i-augment sa atin basta i-open na natin sa kanila yung usapin na need ng government yung tulong. Okay, Pero hindi basta-basta na magre-request tayo, lalong-lalo na't yung mga ganyang usapin is kung malawakan na, no, tulad ng Yolanda, Pilipinas lang po at Pangulo lang ang may kapangyarihan na mag-call for international help. Yun, there you go. Nako, marami tayong nalalaman mula kay Sir, no? Sa ating diskusyon ngayon. Dahil nabanggit ni Sir yung Operation Center Yes po, kanina. ma'am. Apo. So sa ngayon, you have gathered data, no? Yes, correct. About our tinatawag nating mga calamity-afflicted victims, yung naapektuhan. Yes po. No? Mga biktima ng mga kalamidad sa ating rehiyon. So sa ngayon, Sir, based on your report, no? Ano na ang estado itong ating mga naapektuhan ng kalamidad? Nasaan sila? Kamusta ang kanilang kalagayan sa ngayon? Una, yung ating SITREP nito na babanggitin ko, ito yung effects nung recent na Intertropical Convergence Zone. Okay. Napaka-technical, no? Pero ang effects kasi niyan sa atin, banggitin ko na lang, ITCZ. pagbaha. No? Pagbaha. Kasi ang ina-address kasi natin is yung disaster na nangyari. Pero based on our report, kasi ito very technical na, no? Part ng expertise namin. Kailangan naming sabihin ano yung nagdulot ng baha na yun. Totoo naman, para maintindihan din ng ano, yes. So si ITCZ sa ngayon, ang natitira na lang na affected population is nasa as of yung October 16 na report namin, Okay. 4,363 na affected population. Pag sinabi naman po nating affected, hindi naman po to ibig sabihin kaagad na sila ay nasa evacuation center. Yeah. Maaaring home-based po tong mga to. No? Pero affected sila kasi Naapektuhan, yung no? lugar nila ay talagang still flooded pa. Okay. Pero banggitin ko rin po, itong incident na ito ay napagpatuloy dahil previously, ito ay effect ng mga sunod-sunod na mga bagyo nga tulad nung Nando, no? Tulad nung Mirasol. Okay. Pero yung pagbaha, pasubside pa lang, inabutan na naman ng ITCZ. Yun. No? So, kailangan ko lang banggitin yun. Nung time na yung SITREP namin is nakapangalan pa doon sa effects nung nakaraang na pagbaha, ito na po yung nakapagdeklara actually yung iba nating mga local government unit at yung SGA ng state of calamity. Okay. Medyo malawakan po kasi yung effects nung baha. Pumalo tayo sa 109,317 na affected families. Wow, marami-rami. Opo, this was around yung mga second to third week of September ito na effects nung time na yun. At natatanong nga kanina, no, ano yung ginagawa namin bilang ready. Yung sabi kong meron din kaming ayuda na pinoprovide na ang aming opisina ay nagkaroon ng inisyatibo na mag-emergency procurement para doon. Para mas mapabilis, makapag-procure tayo, makapagbigay tayo sa affected population. Kasi hindi na makahintay yan. Kailangan automatic, Yes po. ora-orada. Pero maraming naging konsiderasyon tulad nung that time, meron pang election ban. So meron tayong mga restrictions pagdating sa request pagbili. for, Opo. And then pati sa pag-distribute actually kung in effect pang election ban, merong Ito, mga restrictions. Ingat na ingat. Sa ngayon, Distribution. ang nangyari in the past week ay dahil after nitong emergency procurement, nakapagbigay na tayo actually ng nasa more or less 10,000 family food packs para sa probinsya ng Maguindanao del Sur. So ang amin pong binibigay ay may kasamang 10 kilograms na rice, Okay. 5 canned goods na yung ngayon na set ng procurement namin, 5 set ng total ng 10 canned goods tapos 10 3-in-1 coffee. Okay. So yan yung binibigay namin sa probinsya. Ngayon si probinsya, sila na po ang pinapa-identify namin kung paano yung allocation sa affected na municipalities. From Barmoreda to the provincial Apo. government. Ino-observe po kasi namin yung protocol para doon. Okay. Although hindi naman kami pinagbabawalang mamigay diretso sa probinsya, pero sa itong nakaraang activity ay idinaan po natin siya sa province. So how do you monitor yung do you do the monitoring of Yeah, meron din Okay. po ma'am, and then we do require na kapag during distribution as much as possible i-notify nila kami at magpapadala kami as much as possible ng officer namin to witness also the Okay. distribution during the time. So meron kaming mga field officers din, pero sa ngayon is limitado lang din naman yung bilang namin sa Bangsamoro Ready. Okay. At dagdag pa riyan, ay nakaschedule din tayong mamigay para sa Special Geographic Area SGA. and of course Maguindanao del Norte na naapektuhan din.
At bago ko makalimutan po ma'am, no, Yes. baka biglang hindi na ako ipa-attend sa mga ganitong activity the next time. Nakalimutan ko po palang banggitin yung head of office namin. So binabati ko po ang aming head of office, si Director Muhammad Farzi Bombet Abutazil, na siyang talagang nagbigay ng direktiba na hindi mo pwedeng hindian itong mga ganito dahil Mashallah. ito yung trabaho natin. So yes, para kay MHSD, at meron din ng mga nakahanay pa sa mga Yes. susunod na araw. Yan yung klase ng leader talagang gusto natin talagang responsive Yes. sa lahat ng mga iba't ibang mga pangangailangan. Hands-on din po si Yes. Direk dahil siya rin po actually, siya mismo ay nakikipag-ugnayan and tumutulong sa koordinasyon para dyan sa pamimigay natin ng mga relief goods. Yes. May kinalaman dito sa emergency procurement dahil ine-ensure natin na hindi masayang yung naging emergency procurement na ito. Sir, kanina ho nabanggitin niyo yung number of what affected families, 4,363 based Itong sa on your current po situational report. Opo, sa recent. Recent. Ito siya mga nangangailangan pa ito ng tulong. Itong mga pamilyang ito. Opo, ang mga pamilyang ito ay nangangailangan pa rin ng tulong pero kaya namin kino-course through sa LGU dahil i-explain ko siya sa abot aking mga Yes, kaya yes, bilang sir, technical yes. person, no. Okay. Na nakasanayan po kasi sa atin dito sa rehiyon, no, na pag naapektuhan yung barangay ay gusto sana natin na mabigyan lahat. Sa kagustuhan man po natin gawin yun, kami naman po sa aming trabaho talaga ay kung sa totoo lang, dapat na tinitignan sino talaga yung mas lubhang naaapektuhan. Totoo. Yung mas malala yung naging sitwasyon. Sa isang barangay po ma'am, posible po kasing merong nasa low-lying area, merong nasa mataas na area. O nakaya pang... Hindi ibig sabihin na nasa same barangay, yung magkaibang pamilya ay pareho silang apektado. Totoo. So yung iba baka lubog na, yung iba baka doon sila sa mataas na parte. Pero ang determination po nun, yung pag-decide na paano yung pag-priority, yun po ang aming inaasa sa expertise at sa kasanayan na rin ng ating LGU. Sila yung mas expert dyan. Sila There you yung go. taga doon sa lugar. Sila ang may nakakaalam. Correct. Kung ano ang actual na nangyayari. Correct po, ma'am. sa kanilang lugar. So yun yung parang prioritization na ginagawa ninyo based on kung gaano naapektuhan. Sino pinaka nangangailangan? Tama po Ang yun. dapat na unahin. So there you go. Parang sa amin din, sir, no? Correct po. We provide houses. Yes. Pero hindi kayang lahat-lahat Correct. bigyan. So on meron the tayong spot. mga Yes. sinusunod na mga alituntunin Totoo. para mas makita natin na mapunta yung serbisyo sa based doon sa kung ano yung nakita natin sa assessment Totoo natin. yan. Okay. Nako. So far sa ngayon, sir, ito pa lang yung record niyo for the, yung tinamaan ng mga naapektuhan ng pagbaha. Oo, pero banggitin ko rin dahil dito sa mga pagbaha na to and then yung mga malakas na may dala kasi ang hangin, Yes. no? Malakas na hangin or maaaring naapektuhan dahil sa sunod-sunod na pagbaha. May nairetala rin actually na mga nasa 8 bahay na apektado na na-damage. At ito Saan to, sir? ang mga ito ay Dito lang sa mainland? opo, nasa mainland lang din naman ito sila. Ang naka-report pa lamang ay si Dato Montawal, no? Dato Montawal. So i-take na rin namin Maguindanao Del Sur. del Sur. Yes po. That's right. So i-take na rin namin itong opportunity na siguro sa mga mamamayan, sa mga constituents natin dyan, kung alam ninyong na-damage yung inyong bahay, tapos hindi pa siya naabot ng pag-assess o pag-check ng ating mga Local Disaster Risk Reduction Management Officer or LDRIMO, maaari lang po ay dapat ma-inform nyo sila. Dahil si LDRIMO naman po, kami naman po ay humihingi rin ng tulong na ito ay mai-report para po ma-record po natin dito at matignan kung nasaang level ba dapat ito i-address. Totoo. Baka nasa kay LGU o baka kung hindi na kaya, baka iakyat natin sa probinsya o sa rehiyon ba. Yes. Makita natin kung anong serbisyo ang ma-provide natin sa mga naapektuhan. Totoo yan. So napakahalagang malaman nila, no? Ito mga ganito mga pinagdadaanan at dapat na mangyari bago ho yung ating pagtulong at pagpunta doon sa ating mga naapektuhan ng ating kalamidad. At syempre, sir, dahil nabanggitin na yung mga sitwasyon ng ating mga naapektuhan, mga biktima ng kalamidad sa ngayon sa ating rehiyon, sa BARM, based on BARM Redis report, so aside from binanggit niyo ang capacity development, no? Kasi minsan iniisip ng ating Kabang Samoro na
gumagalaw lang ang ready kapag mayroong kalamidad, may mga Opo. naapektuhan. So narinig ni Sir kanina na meron pala silang ginagawang capacity development para lahat ay maging handa at alam ang gagawin Yes. before, during, or after calamity Correct, strikes correct. sa kanilang lugar. Aside from that, Sir, meron pa kayong mga activities sa Barm Ready na ginagawa? Magandang katanungan yan, ano? At ako ay na-remind na sa ngayon po actually ang isa naming division na naka-flash dyan sa screen, ako po ay nasa Emergency Operations Division. Pero yung katuwang po natin na division din, under din sa Ready ay kasalukuyang gumagawa o nagbabalangkas nung contingency plan for earthquake and tsunami. Ayun. Nako, importante to. Ang dami nang nagsisulputang mga post sa ating contingency plan for earthquake and tsunami. Okay. Region-wide po ito, ma'am, no? So, nililinaw lang natin. Ang coverage nitong kailangan paghandaan, based na rin ito sa standard template na pinoprovide ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRIMC. Na-text na ba kayo niyan, no? Baka nagte-text sa inyo. Palagi. Oh, ayan, Sa yung ngayon. NDRIMC. Minsan pag may mga lindol, biglang mag-alert na dahil yan kay NDRIMC. Yung Mga biglang orange rainfall. Oh, mga ganon. ganun. Hindi nyo ma-prevent kahit naka-silent yung phone nyo, mag-iingay siya, di ba? Baka vibrate pa. Yung alert, yung message Diba? alert talaga. Oo, Ay, yung okay. kay NDRIMC. Yung template namin binabanggit ko, alinsunod po yun sa national sa NDRIMC. Yeah, correct. So si contingency plan, baka magtaka kayo, meron namang Bangsamoro DRRM plan, mas komprehensibo. Ito kasi mas specific na siya Totoo. sa concerns natin pagdating sa earthquake at tsunami. Tapos one thing na kailangan nating linawin, ma'am, pag sinabi mo contingency plan, yung pag-iisip ng mga nagpaplano dito is nasa worst case scenario. Ang pinaghahandaan for contingency plan is ang ating assumption is worst case scenario na maaaring mangyari. Totoo yan. Parang kung may contingency, paano kung may nangyaring ganito na, ganon. May plan B ka, may mga other options ka. Totoo. Correct. Sir, nasaan na kayo sa sa planong ito? Ang planong ito ay nag-undergo na ng dalawang aktibidad na una initial na konsultasyon, pangalawa refinement. Ayun. Ang sa ngayon ay pinapaigting pa namin yung ugnayan sa FIVOX para kumbaga palalimin din yung scientific na data and information na meron itong plano na to. Dahil kumbaga kapag tayo po ay nagbibigay ng solusyon sa isang problema, para bang yung may sakit kanina, ma'am, ano? No. So dapat alam mo kung anong sakit mo para alam mo kung ano yung ibibigay Totoo mong naman gamot. yan. Naku naman, buka nga, may buka nga. Oo. So, hindi pwedeng kasi okay, disaster. Basta ito lang gawin natin kasi disaster. Hindi. Totoo. Iba ang gagawin natin kapag lindol, iba kasi yung maaaring iniisip nating dapat gawin kapag ito ay pagbaha, no? So, iba naman kung landslide. Kung kaya mainam din na may hiwalay talagang plano na automatic, no? Na sabihin na nating paiba-iba man yung mga empleyado sa ministry o yung mga namamahala, pero itong plano na to maiiwan at maiiwan, Totoo may yan. pagbabasihan yung mga implementing BMOAS at mga partners natin. Tama. Hindi lang siya mahalaga during our time. Correct. Kung hindi hanggang sa pwede pa siyang magamit, pwede Oo. pa siyang magbigay Hanggang sa benepisyo. i-update na lang siya, palitan lang yung mga datos ng Totoo. population at i-update lang siya. Totoo, correct. Sir, ang ganda ng ating diskusyon, no? Gusto ko pang patagalin ang ating pag-uusap, pero talagang sumusuntok na ang ating oras sa ating episode ngayong araw na ito Opo. para sa ating 243rd episode ng ating programang MHS Delivers. So ngayon, sir, we would like to hear your final message para sa atin, sa amin, at sa ating tagapakinig at tagasubaybay ng ating programang MHS Delivers. Una sa lahat, no, kami nagpapasalamat sa Bangsamoro Ready, ang pamunuan sa pamumuno ni Director Abutazil, Sir Bombet, ay nagpapasalamat sa MHSD para sa oportunidad na ito. Ang amin pong paggalang sa inyong minister, of course. And then, amin naman pong mensahe para sa general public na po at sa lahat ng tagapakinig. Una po, tayo po ay makilahok sa mga drills, no? Mga orientation sa ating barangay at community patungkol sa disaster. Maaaring iniisip natin, sayang lang ito sa oras, pero hindi natin na alam kung kailan kaya natin magagamit yung kaalaman na yun. Totoo. Pangalawa, kailangan po nating personally po magkaroon ng disaster go bag or emergency go bag. There you go. Ako It's a po set. personally meron ako. Ang tip ko po sa inyo, i-search niyo lang, lahat halos may may Go. access na sa internet and sa Facebook. Correct. Pero one thing na i-highlight ko, pati yung mga important documents po ninyo, ipasok niyo sa go bag, pasok niyo sa plastic Totoo folder, yan. then ilagay niyo sa go bag.
hindi na kayo naman problema, nasan nga yung birth certificate ko? Maalala mo, nandun lang pala sa go bag mo. Totoo. No? Balikan mo na lang sa go bag mo. Isang kuha lang. Isang kuha upload, lang oo. kung in case na may Kompleto. mangyari, no? Correct. And then, yun din mga BMOAs, maaaring makipag-ugnayan sa amin kung gusto po ninyong may mga drill o may mga plano kayong gustong idulog kay ready para mapag-usapan natin, magkaroon kayo ng preparedness plan for earthquake din sa inyong mga opisina. No, mag-conduct kayo ng mga drill. Yes. At patuloy lamang po kayong makisubaybay. Maaari lamang po yung sa general public pa-like po and share ng aming page sa Bangsamoro Ready. Hanggang dito na lamang po at sa muli maging ligtas po tayong lahat at naway patuloy po tayong makilahok sa mga aktibidad patungkol sa disaster risk reduction and management. Salamat po. Okay, there you go. Napakaraming salamat din Sir Joffel sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, ng inyong oras sa amin sa MHSD through this program MHS Delivers. Ngayon, mas lalo ho natin nakilala at na-appreciate ang trabaho ng BARM Ready for the benefit of every affected family ng mga kalamidad. Itong ating pinag-usapan kanina. At sana ho, hopefully sir, no? Inshallah, makabalik ka sa amin. Yes. No? Sa ating programa para sa ating karagdagang usapin. Inshallah. At dahil dyan, tayo ho ay aalamin na natin kung ano ba ang magic 3 questions ng ating kabalay na si Ria sa ating KKK. Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 o muli 0955-799-4778. At ito ang unang katanungan. Meron pong kabahagi ang BARM Ready sa bawat local government para mag-gather ng datos at gamitin ng BARM Ready sa consolidation ng kanilang report. Anong pangalan ng officer na ito? So, hint, nabanggit po ito na kailang beses kung nasa live stream po kayo, like nakita ninyo ito. So, ibigay lamang ang pangalan ng ang position ng officer na iyon. 6 letters? Sige. 6 okay. letters? Sige. Kahit acronym lang, okay lang. Hindi yeah. naman yung buong title. Hindi ko alam kung kakasya yun sa text ninyo. Okay. And sa sunod na questions, may proseso ang ating mga LGUs bago nila matap ang BARM Ready. Isa sa kanila ay ang level ng disaster bago matap ang BARM Ready. Ang tanong, ilang probinsya o component cities ang kailangan mahulog muna sa disaster bago matap ang BARM Ready? Wag natin disregarding yung special case na hindi kaya nung LGU ang level nung sakuna. Okay. So numero ang sagot sa number 2. Okay. Number Third question. Number 1 ang sagot is letters. Number 2 ang sagot is numbers. Numero. Number 3 ang sagot ay sa tanong na saan matatagpuan yung 8 damaged houses na nabanggit ni Sir Joffel sa Maguindanao del Sur? Yun. Anong munisipalidad po nanggaling ang na-report na 8 damaged houses Tours? sa Maguindanao del Sur? Sige. Alright. Okay. Recap, Kabalay na Ria. Muli, ang Finally. first question, ano ang titulo or acronym ng officer na nagagather ng datos para sa consolidation report ng BARM Ready? Second question, ilang provinces o component cities ang mahulog sa disaster bago matap ang BARM Ready for assistance? At third question, saang munisipyo sa Maguindanao del Sur na report ang 8 damaged houses sa BARM Ready? Okay, so there you go. Send your answers na to Kabalay na Ria through the text line ay binahagi na kanina. Naghihintay po siya. The first 5 correct answers na kanyang matatanggap at merong kompletong detalye ang makakakuha ng ating papremyo ngayong araw na ito. Alright. At dahil dyan, tayo ho ay, nakakumpleto na ng lahat ng bahagi ng ating episode ngayong araw na ito. At kailangan
kailangan na magpaalam sa ating episode. Sa ngalan ho ng ating napakababait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwairia, Bintemran Muhammad. At ako po nilingkod Bangsamoro Sari Pala at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datunoz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Langgit sa ating kasama sa technical side ng DXMS. Sir Jeffrey, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yan, Masya Allah. Maraming salamat kabalay na Ria, kabalay na Hamsi, at kabalay na Sir Jofel sa pagsama sa atin sa episode ngayong araw na ito. At ito po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na gawin ang ating bawat gawain ng may pagmamahal at kasiyahan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay tuluyan nagpapaalam sa ating episode ngayong araw na ito at palagi pa rin pong bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga taga